Hello sa lahat. Gusto ko lang pong ikwento itong experience ko. Napilit ako ng mga barkada kong divers na sumama sa kanila sa Hinatuan Enchanted River underwater cave system sa Surigao del Sur many years ago. Hindi talaga ako marunong mag-dive, pero ang ganda kasi ng mga kwento nila about sa place. Kaya sumama na rin ako kasi minsan lang din mag-outing yung mga tropa ko na yon. Pagdating namin doon, namangha ako kasi sobrang linaw ng tubig. Para siyang kristal. Ang ganda nga. Di ko alam na totoo palang may mga ganong kagagandang kuweba sa Pilipinas dahil hindi naman ako madalas nun pumunta sa mga ganon. Sa picture sa magazine at internet ko lang kasi nakita yung ganon. Kaya kahit na ang haba ng biyahe namin ay ayos lang din. Bawi naman sa lugar. Pero habang tinitingnan ko yung tubig, parang may kakaibang feeling. Alam mo yung parang may kung ano sa ilalim na naasilip pero di mo alam kung ano. Hindi refleksyon ko yung tinutukoy ko. Akala ko anong time na yon, nag-feeling main character lang ako sa palabas. Pero dapat pala sinundan ko na lang yung kutob ko. Nakikinig lang ako sa usap-usapan ng mga kasama ko na mas magdoble ingat kasi marami ng divers yung naglalaho sa cave. Napunta pa sa kung ano-anong hinuha yung usapan nila na kesyo meron daw tao na nangihila tapos kikidnapin ka. Parang yung sa Ilog Wawa sa Montalban. Pero wala namang nagsabi na baka raw may syokoy o sirena. Tapos dinagdagan pa nung tropa kong isa na nagsabing meron daw kasi sa ilalim na nakatagong portal papunta sa mundo ng mga engkanto. Sumakit lang yung tiyan ko kakatawa sa kanila kasi pakiramdam yata nila nasa isa silang fairy tale at kung ano-ano yung naiisip. Pero after nun, narealize ko na dapat hindi ko sila pinagtawanan. Dapat nanahimik na lang ako. Nung time din kasi na yon, boss, ay hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan. Pagsuot ko ng diving gear, kinabahan na ako agad. Pero nagpanggap ako matapang kasi ayokong isipin nila na duwag ako. Marunong naman ako kahit papaanong lumangoy at alam ko rin that time na hindi ako pababayaan ng mga friends ko. Sumisid kami at kitang-kita ko yung mga fish, corals at iba pa. Sobrang ganda nila kasi nasisinagan din ng onting liwanag. Nagulat nga ako kasi para talaga kaming nasa ibang mundo. Hindi naman kalaliman sobra yung part na pinuntahan namin nung kaibigan ko na umaalalay sa akin kesa doon sa iba. Ang kaso mo, parang bumibigat ng bumibigat yung pakiramdam. Hindi naman ako takot dati sa tubig, pero noong mga oras na yon, para akong lalamunin. Sinubukan kong isang tabi yung nararamdaman ko kasi baka anxious lang ako sa tagal ng hindi lumalangoy. Habang lumalangoy, may napansin akong babae na sumasabay sa amin. Halata kong duguan siya na parang humihingi ng tulong. Nagtaka ako kung bakit andoon siya sa ilalim ng tubig. Sinubukan kong tawagin yung atensyon ng mga kasama ko pero parang hindi nila napapansin yung babae. Lalapit sana ako pero habang papalapit, napansin kong nawawala siya at lumalabo. Nang tingnan ko ulit, bigla na lang siyang nasa harapan ko na at yung mga mata niya ang hindi ko makakalimutan. Purong puti yung mga mata niya at yung mukha niya ay putlang-putla. Hindi ko alam kung paano ako magre-react hanggang sa hindi na ako makahinga nun. Mas lalong bumigat ng bumigat yung pakiramdam ko hanggang sa magdilim na yung paningin ko. Pagmulat ko, nasa ibabaw na ako ng tubig, doon pa rin sa loob ng kuweba. Nakapalibot sa akin yung mga kaibigan ko. Sila yung humatak sa akin paahon. Nag-worry sila at tinanong kung anong nangyari. Hindi ko sila masagot agad nun dahil nanginginig pa ako at hindi makapaniwala sa mga nangyari. Buti na lang at nandun sila. Kung hindi ay baka bangkay na lang akong lumutang. Ang sabi nila, nagulat na lang silang nahimatay ako. Akala nga nila ay pinulikat lang. Pilit kong kinukumbinsi yung sarili ko na baka guni-guni lang yon dahil sa takot. Pero talagang tumatak sa utak ko yung itsura ng mukha niya. Yung maputla at namumuting mga mata. Feeling ko nga nasira pa yung trip ng tropa namin
Dahil after nun ay nag-uwian na kami para maapagpahinga na ako. Mabuti na lang at sinabi nilang okay lang dahil nga naniniwala din silang baka may kung ano sa tubig at madamay pa sila. Sabi naman ng iba sa tropa, baka over fatigue lang o nabigla sa experience. Pero alam ko sa sarili na meron talagang kung ano doon sa kuweba na hindi pa nila na-experience. Siguro nagpakita sa akin dahil nga hindi ako naniwala nun at tinawanan ko lang yung mga kwento. Hanggang dito na lang boss ang kwento ko. Magandang araw. Tawagin niyo na lang po akong Jimboy. Yung pamilya namin ay mahilig talagang pumunta sa kung saan-saan. Mahilig mag-outing at gumala. Sabi kasi ng mga magulang namin, hindi raw nila nagagawa ang ganitong mga bagay nung bata pa sila dahil kapos sa buhay. So eto na nga. May isang beses na pumunta kami sa Bohol. Malayo-layo siya sa amin at malaking outing siya sa amin kasi kasama yung pamilya ng kapatid ng papa ko. Buti na lang at kasundo ko yung mga pinsan ko. 3 silang magkakapatid. Ako kasi ay nag-iisang anak tapos lalaki din. Kaya syempre, naghahanap ng kasama ng lalaki. Kasundo ko yung mga pinsan ko. 4 kami nun. Pag kami magpipinsan ng magkaasama, di namin maiwasang magharutan at magkulitan. Mga lalaki din kasi at bata pa kami nun, kaya mataas pa ang energy. Habang nasa biyahe, nagkukulitan lang kami, tapos konting pahinga. Pero pagdating talaga doon sa Bohol, doon na talaga lumabas yung harot namin. Talagang hindi na kami masaway. Marami din kaming pinuntahan, pero yung huli naming dinaanan bago kami umuwi sa 3 araw na nandun kami ay yung Makaban Cave. Ewan ko ba kung bakit gustong gusto ng parents namin na pumunta doon sa Inabanga. Ayaw namin sumama noon pero wala kaming nagawa kaya napasama na lang kami. Pagdating doon, hindi talaga kami naengganyo sa lugar. Okay naman yung kuweba pero syempre bilang mga kabataan noon, wala naman kaming interes sa ganoon. Kaya nagkulitan na lang kami. Gumawa na lang kami noon ng sariling usapan para hindi kami mabore masyado. Nung andoon na kami, nag-usap-usap yung mga parents namin. Bali nasa unahan sila, tapos nasa likod kami. Kami naman, kung ano-ano yung pinag-usapan namin. Tungkol sa basketball, mga chicks, tapos nag-aasaran kami. Hanggang sa naasar yung isa kong pinsan at pinukul niya ako ng bottled water. Hanggang sa ganun nga, nagpukulan na kami ng kung ano-anong basura. Tapos tawa kami ng tawa. Ang ingay nga namin nun, yung para bang umeeko yung tawa namin sa buong kuweba. Sinasaway na nga kami ng parents namin, pero hindi nila kami masaway kasi may kausap din sila doon. Hanggang sa pinagpipintasan na yung mga tenga namin. Tumahimik naman kami saglit, pero di namin pinulot yung mga kalat. Hindi rin naman kasi nila napansin yon. Kaso, may naasalubong kaming lalaking bulag. Nakakatakot yung itsura niya kasi mahaba yung buhok, tapos namumuti yung mga mata. Alam namin na hindi niya kami nakikita, pero nung padaan na kami sa kanya, bigla siya nagsalita na talagang ikinakilabot namin. Ang sabi niya ay mag-iingat raw kami. Huwag daw masyadong magulo kasi baka may magambala kami. Di ko alam pero nakakatakot yung pagkakasabi niya. Napatahimik kami nun. Binalikan nga namin yung mga kalat namin at binulsa na lang. Tahimik lang kami hanggang sa makaalis doon sa kuweba. Parang nag-iba talaga yung ihip ng hangin. Pakiramdam namin, merong nakatingin sa amin. Alam mo yung parang nasa test ka, tapos pinapanood ka ng teacher mong stricto. Ganoon na ganoon yung naramdaman naming magpipinsan. Nung pag-uwi pa lang namin sa hotel, sumama na yung pakiramdam namin. Parang nga kami nilalagnat na nasusuka na hindi mo maintindihan. Hanggang sa makauwi na kami noon sa Quezon City. Masama pa rin yung pakiramdam namin.
Siguro halos 3 araw yon na ganon. Suka, nilalagnat. Wala naman daw kaming dengue. Tapos, parang alam mo yung kinukumbulsyon ka at may nadidinig ka. May mga narinig akong pagsigaw, nagagalit, umiiyak. Hindi ko maintindihan yung mga sinasabi. Parang Espanyol yata. Tinanong ko pa nga yung mga pinsan ko noon kung ganun din yung nararamdaman nila. Pare-pareho daw kami ng nararamdaman. Kinabahan na ako dahil nga baka may nagambala na kami dun sa Makaban Cave. Nung sinearch ko kasi kung anong meron doon sa kuwebang yon, ang sabi, naging taguan daw yon ng mga Kastila. Para naging hideout, tapos marami daw namatay na Kastila doon. Kaya may mga kaluluwa talaga na hindi matahimik. Kasi kada mapapanaginipan ko yung kuwebang yon, para talagang may kakaiba akong nararamdaman kahit wala namang nagpapakita sa akin na Kastila o ano o sino. Kumbaga, nadidinig ko lang sila at nasa ulo ko lang. Sinabi ko na yon sa mama ko. Dinala niya kami ng probinsya para patingnan sa isang albularyo na kilala daw ng lola ko. Pagdating doon, tinawas kami. Sinabi nila na marami daw kaming nagambala dahil sa ingay namin, kulit at pagkakalat. Sumunod daw yung nagambala namin hanggang sa bahay. Natakot nga ako noon kasi pakiramdam ko kahit na wala na sila, hanggang ngayon ay may nakatingin pa rin sa akin. May naasunod pa rin sa akin. Kaya pag naliligo ako, nagpapatugtog talaga ako ng music. O kaya dapat may ilaw kapag matutulog na ako. Naayos din naman ang albularyo. Humingi kami ng tawad at nag-alay pa nga. Bumalik talaga kami doon sa Bohol para lang humingi ng tawad sa mga nagambala naming magpipinsan. Pagkatapos nun, sinigurado namin na kahit saan kami magpunta ay rerespetuhin na namin yung lugar na pinupuntahan namin kahit hindi namin alam kung meron kaming magagambala o wala. Mas mabuti ng sigurado at iwas kapahamakan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Magandang araw boss at sa lahat. Tawagin na lang po akong Sam. Madalas gumala ang girlfriend ko noon sa mga spooky places. Kesyo goth daw siya. Hanggang sa na-traumatized kami sa Nagkarlan Underground Cemetery. Matagal na rin niya akong kinukulit noon hanggang sa pumunta na nga kami doon. 8 years ago po ito nangyari. Ang sabi niya, doon daw nililibing noon ang mga praile. Doon din daw nagmi-meeting yung mga revolusyonaryo nung panahon ng Kastila. Hindi ko nga alam kung paanong pwedeng pumunta doon at kung sino ang koneksyon nila. Pumayag na rin ako kasi syempre historical at para din sa experience. Ang kaso, pagdating pa lang po doon ay parang gusto ko nang umuwi. Meron kasi akong kutob noon tuwing may masamang mangyayari. Sa labas pa lang kasi ay kinukutoban na ako. Kaso, wala akong magawa dahil baka awayin lang ako ng GF ko noon. Andoon na kami, tas aatras pa. Pagdating namin, medyo namangha ako sa ganda ng paligid. Para kasi akong nasa isang lumang palabas. Naiisip ko tuloy kung ano kayang itsura noon ng mga miyembro ng katipunan kapag nagmi-meeting sila. Ibig sabihin kaya ilan sa mga tinatapakan ko ay kung nasaan rin sila noon. Totoong nakaka-amaze, pero di nagtagal yung kasiyahan. Habang naglalakad kami, napansin ko na parang may kakaiba sa hangin. Medyo malamig kahit tanghaling tapat. Tinanong ko si GF kung nararamdaman din ba niya yon. Pero ang sabi niya, baka excited lang daw ako kaya ganoon. Pagkapasok namin sa loob ng underground cemetery, ang dilim at parang mabigat yung pakiramdam. May onting ilaw mula sa mga bintana, pero di sapat yon para mawala yung creepy atmosphere. Talagang andoon yung kutob na parang may mali. Tinignan ko naman si GF, pero wala naman sa kanya at halatang nag-e-enjoy pa nga. Habang naglalakad kami sa hallway, nadidinig ko yung echo ng mga hakbang namin. Ang sabi ni GF,
May mga kwento daw na minsan may naririnig ng mga boses o hakbang kahit wala namang tao. Napalunok ako at umangil pa sa kanya kasi naisip ko na baka tinatakot niya lang ako. Pero halata naman sa kanya na totoo yung mga kwento niya. Kaya mas lalo tuloy akong kinabahan. Tuloy lang kami sa paglibot at pagtingin sa paligid kasi maganda rin naman talaga sa loob. Nagulat ako nang kalabitin ako ni GF. Sa kanya tinanong kung may nadinig daw ba ako. Lumingon-lingon ako sa paligid at may nakita akong iilang tao na patay lang din naman ang picture. Wala namang nag-iingay sa loob o kahit madidinig na nagsasalita dahil sa respeto na rin ng mga tao sa libingan. Sinabi ko sa kanya na wala akong nadinig. Halata ko sa kanya na natakot siya. Doon na ako mas kinabahan. Pinagpapawisan na rin kasi siya. Napatigil kami at parang tangang nagkatitigan lang. Hanggang sa may narinig akong nagbubulungan. Lumingon-lingon ako pero wala naman akong nakitang mga nagsasalita. Luminaw ng luminaw yung mga boses na narinig ko. Parang mga matatanda nagsasalita ng iba't ibang lengguwahe. Alam kong Spanish yun dahil nagkaroon ako ng Spanish class dati kahit hindi naman ako nakikinig. Alam ko naman kung paano yung pananalita at tunog ng mga Kastila. Tinanong ko si GF kung ganun din ba yung narinig niya. Mabilis siyang tumango. Pinagpawisan na rin ako ng malamig noon. Saka ko sinabi sa kanya na umalis na lang kami. Kita naman kasi sa mga tao sa paligid namin na hindi sa kanila galing yung bulungan kasi wala namang matandang lalaki at halatang wala rin nagkakastila sa kanila. Medyo dahan-dahan pa nga yung lakad namin kasi nangangatog na kami sa takot. Hindi rin talaga nawawala yung mga nadidinig namin at saka para bang lumalalim ng lumalalim yung boses. Medyo inassure ko pa nga siya noon na baka may mga pari lang sa paligid na hindi namin nakita pero nagiging creepy talaga yung boses. Kaya mas lumakas yung kutob namin na hindi buhay na mga tao yung mga narinig namin. Habang papalapit kami sa hagdan pabalik sa itaas, mas lumalakas yung mga boses. Hindi ko na nga alam kung totoo ba yun o imahinasyon ko lang dahil sa takot. Para na kaming sinisigawan. Tapos yung GF ko, humihikbi na sa takot. Bukod kasi sa mga nagsisigawang praile, nakarinig din kami ng pagputok ng baril. Hindi namin alam kung bakit, pero parang malayo naman sa amin. Pero kahit pa, natakot pa rin kami. Nang maalabas na kami sa ibabaw, sobrang guminhawa yung pakiramdam ko. Yung parabang nabunutan ng tinik. Meron pa rin mga faint na boses, pero hinayaan na namin. Nagmadali na kami pabalik ng kotse, saka bumiyahe palayo sa underground cemetery na yon. Hindi ko alam na sa totoong buhay pala, kahit pa may presensya ng simbahan, hindi talaga makakailang meron pa rin lulusot ng mga ligaw na kaluluwa. Pag uwi namin, hindi na kami nag-usap ni GF tungkol sa nangyari. Pero alam ko sa sarili na hindi ko na gustong bumalik doon. Sapat na yung isang beses na naranasan ko. Hindi na rin namin pinag-awayan. Saka mahirap din pag-usapan yung bagay na di nyo naman gets. Kaya sinulat ko na lang din tong kwento sa inyo. Dahil baka kayo mas maintindihan yung nangyari sa amin. Basta sabi ko noon, sa susunod na may trip si GF na spooky, baka hindi na ako sumama sa kanya. Kumusta kayo boss at sa lahat? Tawagin niyo na lang akong Jazz. Gaya sa ilan sa mga kakilala ko, laking lola din talaga ako. Nung bata pa, madalas kaming lumabas ng lola ko. Pero may isa kaming lakad na hindi ko makakalimutan. Nangyari to maraming taon na ang nakakaraan. Nasa 10 years old pa lang ako noon. Hilig namin ng lola ko na gumala-gala. Ang sabi niya, may kikitain daw siyang kaibigan sa Bukilat Cave sa Tudela, Cebu. Ako naman dahil bata, sama lang talaga kay lola. Alam ko kasi na kapag umaalis, bibilhan niya ako ng merienda.
Pagpunta namin sa Bukilat Cave, nagulat ako sa itsura ng lugar. Akala ko kasi nung una, simpleng kuweba lang siya. Nakakatakot siya na maganda kasi may tubig-tubig pa. Nagbayad yung lola ko ng kasama namin. Ang tagal nga naming nag-antay noon, pero hindi naman dumating yung kaibigan niya. Ang ending, tinuloy na lang namin yung pagpasyal kasi sayang din naman yung punta namin. Mabait yung nabayaran ng lola ko kasi inalalaya niya kami. Di pa ganoon katanda yung lola ko noon kaya malakas-lakas pa siya at pwede pa sa ganoong adventure. Maraming kwento yung kasama namin tungkol sa kuweba na yon. Noong World War II daw, hinabit na taguan yung kuweba ng mga lokal sa Tudela para magtago sa mga Hapon. Ang kaso, inahanap daw ata sila doon at pinagpapatay. Nakakalungkot at halos maiyak nga ako nung marinig yon. Siyempre, bilang bata, talagang pusong mamon ako at madaling maapektuhan sa ganoong mga kwento. Sakto din nung araw na yon, wala masyadong turista, kaya halos kami lang ng lola ko at yung kabilang grupo yung naandoon. Tumambay pa kami at nagkwentuhan. Ang kaso, nagulat ako kasi habang nakikipag-usap ang lola ko, may nadidinig akong sumisitsit. Panay ang lingon ko sa paligid para tingnan kung sino yung tumatawag. Pero wala akong makita at parang abala naman ang lahat ng tao. Medyo kinabahan na ako noon. Saka ako kumapit sa may laylayan ng damit ng lola ko. Maya-maya pa ay mas lalong sumama yung pakiramdam ko. Yung para bang sumisikip yung dibdib na hindi ko maintindihan. Nagulat ako kasi parang may humihila na ng buhok ko. Parang nga akong baliw noon na lingon ng lingon tapos hinahawakan yung buhok ko. Hanggang sa tuluyan na akong umiyak. Iyak ako ng iyak noon dahil hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa akin. Yung para bang pinaglalaruan ako. Binuhat ako noon ni Lola, payakap sa kanya. Pinatahan niya ako. Maliit lang kasi akong bata noon, tapos payatot pa, kahit 10 years old ako noon. Talagang nagpapabuhat pa ako kay Lola. Ramdam ko naman na medyo nahihirapan at nabibigatan na sa akin si Lola, pero wala akong pakialam noon. Basta, tanda ko, umiiyak lang ako. Yung hindi mo maipaliwanag kung anong nangyayari kaya iniiyak mo na lang. Habang pinapatahan ako ni Lola, ramdam ko sa dibdib niya na nagsasalita siya. Yung parang may kausap. Hindi ko masyadong maintindihan kung anong pinag-uusapan nila, pero hinayaan ko na lang. Natigil naman na yung nararamdaman kong humihila sa buhok ko at yung pagsitsit sa akin, kaya tumigil na rin ako sa kakaiyak. Medyo nangalay na rin ako sa pwesto ng pagyakap sa lola ko habang buhat niya ako, kaya bumaba na rin ako. Pagkababa, nagtaka ako kasi wala naman ako nakitang kausap ni Lola. Yung kabilang grupo ay malayo sa amin at yung kasama naming tour guide ay umalis saglit. Tinanong ko siya kung sino yung kausap niya, pero hindi ako pinapansin ni Lola. Hanggang sa makauwi kami. Hindi niya ako sinasagot noon kung sinong kausap niya. Nung maarating na kami sa bahay, nagulat ako kasi may kausap na naman siya. Tumawag si na mama noon. Saka ko sinabi sa kanila yung nangyari. Pumunta sa bahay yung ilan sa mga anak ni Lola, saka siya tinignan. Pero hindi sila pinapansin ni Lola. Parang nga lang silang hangin kay Lola, habang si Lola naman ay parang may kinakausap. Yung pinag-uusapan nila ay yung tungkol sa kabataan ni Lola, sa naging pag-iibigan nila ni Lolo. Tapos, tanda ko, may napag-usapan sila tungkol sa mga Hapon at sa giyera. Sabi ng mga tita ko, nagkasakit na raw si Lola dahil sa katandaan. Ganoon daw talaga ang matatanda. Pero hindi naman ako naniwala noon kasi hindi pa naman sobrang tanda ng lola ko noon. Hanggang nga sa lumaki na ako, ganoon pa rin siya. Minsan, tinatawag niya ako at kinakausap para lang utusan na bigyan ng tubig at makakain yung kaibigan niya kasi matagal nang nagugutom. Minsan noon, nangihingi din siya ng kumot kasi nilalamig daw yung kaibigan niya. Madalas pa yan umiyak kasi naiiyak siya sa kinukwento sa kanya ng kaibigan niya. May isang beses, nasa 14 years old ako noon.
Si Lola nasa kusina. Muntik na nga siyang malaglagan ng malaking ilaw mula sa kisame. Pero buti, himalang nakailag siya dahil nasa tuktok niya mismo yung malaking ilaw na yon bago ito bumagsak. Pero nakatalikod siya. Alam mo yung para siyang tinulak? Andoon kasi ako noon sa may sala at may ka-text sa dikipan ko pang cellphone noon. Matapos noon, pasalamat siya ng pasalamat sa kaibigan niyang di naman namin nakikita. Mga 1 linggo siyang ganon. Yung iba sa mga pinsan at kamag-anak namin hindi na pinupuntahan si Lola dahil takot. Baka daw kasi demonyo na pala yung kaibigan na nakikita at nakakausap niya. Ako, tahimik lang, pero alam ko ang totoo. Minsan kasi noong bata ako, nakita ko yung kaibigan ni Lola na sinasabi niya. Nasa sala sila nag-uusap nun. Pababa ako ng hagdan at saktong kita yung salamin. Kung titignan si Lola sa upuan, iisipin mo mag-isa lang siya. Pero pagtingin ko sa salamin, may nakita akong kausap si Lola na lalaki. Parang itim na usok lang yung mukha niya na tumatango-tango pa kay Lola. Hindi ko nadidinig yung usapan nila, pero araw-araw akong nagdadasal noon para hindi ko na ulit makita yung figura sa salamin. Hindi rin ako tumitingin sa salamin, lalo na kapag andyan si Lola sa paligid. Natatakot ako, pero wala namang ginagawang masama sa akin yung kaibigan ni Lola, kaya hinayaan ko na lang. Mga 5 years ago lang nung namatay si Lola. Umalis na rin ako noon sa bahay kasi sa ibang lugar na ako nag-boarding since college at nagtuloy-tuloy na hanggang sa magkatrabaho ako at magkaroon ng sariling pamilya. Nung namatay siya, may upuan sa tapat ng kabaong niya, pero wala sa amin ang nakaupo doon. Kapag kasi umuupo doon, sumasakit yung paa o di naman kaya parang hinihila yung buhok. Kaya naisip namin na baka gusto ng kaibigan ni Lola na siya ang magbantay dito. Last year lang, nag-out of town kami ng asawa ko at sinamahan niya akong bumalik doon sa Mukilat Cave. Namiss ko lang kasi yung adventure namin ng lola ko nung 10 years old ako. Pero yung creepy feeling sa kuweba na yon, kahit maraming taon na ang nagdaan, ay andoon pa rin talaga.